Wala na sa kalupaan ng Florida sa Amerika ang Hurricane Milton. Pero sa pagtawid ng monster hurricane, bugbog sarado ang Florida sa dala nitong hangin, storm surge at kabi-kabilang buhawi na kumitil na sa 4 na buhay. Ating saksihan. Kumakalantok ang tunog ng malalakas na hangin at ulan sa Florida bago pa maglandfall doon ang Hurricane Milton. Pumambalang sa daan ang mga nabuwal na puno. Halos walang makita sa kalsada at tabing dagat. Napayuko ang ilang poste ng kuryente. Ang bahay na ito, winasak ng pinaniniwala ang buhawi. Di bababa sa 19 na buhawi ang nanalasa sa Florida bago pa tumama ang bagyo. All this happened like instantaneously. Like these windows blew out. I was about probably right here when it happened. Probably 1 minute total. At nang maglandfall na ang hurricane, matindi ang hagupit ng ulan sa mga bahay, gaya sa Daytona Beach. Tila nanununtok din ang hangin. Binulabog nito ang mga gusali sa Sarasota. Habang sa St. Petersburg, bumigay ang malaking construction crane na ito at tumama sa isang gusali. Nagkalat ang mga debris sa kalsada. Tinuklap din ng hangin ang bubong ng isang stadium. Ang pagkidlat sa Tampa Bay, pansamantalang nagdulot ng pagkamatay ng ilang traffic lights. Ang asul na tubig naman sa swimming pool na ito sa Fort Myers Beach natakpan ng baha. Binaha rin ang iba pang resort. Nagdulot din ng malawakang pagbaha ang mga storm surge sa Lee County. Naglandfall ang Hurricane Milton malapit sa Siesta Key, Florida bilang Category 3 hurricane na may lakas na hangin umabot sa halos 200 kilometers per hour. Pero bago yan, umabot pa ang lakas nito sa Category 5 kaya itinuring ng National Hurricane Center na multi-hazard event. Tinawag din itong third fastest intensifying storm on record sa Atlantic Ocean. Ang bagsik ng bagyo, naranasan din ng mga Pinoy na nakatira sa Orlando City, kabilang si Joanna Roberts. Yung hangin yung napakalakas, super, at may kasama siyang mga tornadoes. So, we have to be safe. Anya, pinili ng kanyang pamilya na manatili sa bahay at huwag nang lumikas. We just prepared noodles, mga bigas, and mostly water kasi yun yung unang bibilhin ng mga tao. Sa south of Tampa naman, nakatira si Judy. Doon nalubog sa baha ang ilang kalsadang malapit sa dalampasigan. Grabe po dito ang hangin, napakalakas at saka ang ulan. Ang iba pong area, lalo na po yung mga coastline, nung malapit sa dagat talaga, yun talaga ang bumaha. Nilagyan po ng mga shutters yung mga windows ng mga bahay para po hindi makabasag yung mga window. Sabi ni Judith, kakaiba raw ang lakas ng bagyong ito. 4 years na kami dito. We just moved from Maryland. Okay. So ito yung pinakamalakas na bagyo na naranasan ko. Inaasahan ng mga storm surge sa mga parehong lugar na dinaanan din ng Hurricane Helene. Mahigit 20 residente ang nasawi sa pananalasa ni Hurricane Helene sa Amerika. Sa ulat ng international media, di bababa sa 4 na ang nasawi sa St. Lucie County. 20 milyong residente sa Florida at Georgia ang nasa ilalim pa rin ng hurricane at tropical storm warnings. Mahigit 1 milyong bahay at establishmento naman ang napaulot na nawalan ng supply ng kuryente. Inaasahang tatahakin ng Hurricane Milton ang Florida Peninsula bago lumabas sa Atlantic. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi.
Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.